Ito nga ang mapapanood mo kapag itinuloy mo itong video. Hindi ko alam pero merong kakaiba sa makalumang paraan ng pagluluto. Pudpud na walis tingting, no problem. Ano nga ba itong nakakabighaning obra ni Mama? Pagtatanim ay tuloy-tuloy pa rin at may susubukan na naman tayong gawin. Pandikoko ang isa sa paborito ng turista dito sa isla. Try nga natin gawin kung kaya. At ang pinaka-paborito ko ay yung may mahalungkat akong video galing sa nakaraan. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Magandang araw, pamilya! Sa episode na ito, ipapakita namin sa inyo yung mga activities namin ngayong araw. Ito na nga ang bagong lifestyle namin ngayon dito sa probinsya. Back to basic, ika nga nila. Para makapagluto, kailangan mo munang magsibak ng kahoy. And usually nga, ginagawa ko to every 3 days. Hindi nga siya convenient kapag ikinumpara sa nakasanayan na one click may apoy ka na. Pero personally may kakaibang sarap yung lasa ng luto dito sa makalumang proseso. Hindi ko lang alam kung sa amin lang ba or ganun talaga. Kahit simpleng sinangag nga, pansin ko nagiging malasa. Siguro dahil sa usok na dala ng apoy galing sa kahoy. Kaya naman kahit simple ang pagkain, tiyak na mapapasarap ang kain. At okay lang naman din dahil ngayong araw marami tayong gagawin. Gising na pala si Mama. Morning. Wala palang pasok ngayong araw, kaya natutulog kami hanggat gusto namin para mabigyan din ng sapat na pahinga ang katawan. Tapos kung sino yung huling gumising, siya yung magliligpit ng pinagtulugan.
Medyo natagalan nga bago nasundan yung last upload namin. Dahil pagkatapos ng matinding init, sumunod naman ang ilang araw na pag-ulan. Kaya naging hudyat ito para sa amin upang pagbigyan ng katamaran na matagal na naming nilalabanan. Hindi ko po alam sa inyo ha, pero para sa amin kasi nag-iigsi si tamad at si masipag. At para manatiling balanse ang isip, salita at gawa, kailangang bisitahin ang bawat isa. May panahon para sagarin ang sipag at meron ding panahon para namnamin ang katamaran. Basta ilagay lang natin lagi sa puso't isip na lahat ng sobra ay nakakasama. Kahit nga pagmamahal, di ba? Too much love will kill you. Halos 5 buwan na rin simula nung lumipat kami sa lugar na ito. At kahit hindi ganun kadalas yung uploads namin, araw-araw tuloy-tuloy ang aming pagkilos para i-improve yung area. At the same time, kailangan rin kumilos para kumita ng pera panggasto sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman, pagdating ng tag-ulan, hindi na namin nalabanan ng katamaran. Ngayon nga na sumisilip na ulit ang araw. Ito naman ang hudyat na kailangan na nating ituloy ang nasimulan. Kaya agad ngang ginawa ni Mama yung usual routine niya, which is linisin ang kailangan ng paglilinis at isaayos ang mga bagay na kailangan isaayos. Simpleng gawain ng mga ilaw ng tahanan na dapat pasalamatan dahil kapag nakaligtaan, nagiging ugat ng magulong kaisipan. Yung walis pala na gamit ni Mama dito ay gawa niya mismo nung nakaraan. Dahon ito ng niyog galing sa mga pinagtriman sa tapat ng bahay. Dahil nga masyado ng pudpud yung walis na aming gamit, naisipan namin na palitan dahil pwede naman itong agarang makuha sa paligid. Yun nga lang yung main ingredient mo ay tiyaga para magawa ito. Dahil daan-daang dahon ang kailangan mong balatan para makabuo ng walis tingting kung tawagin. Kung sagana ka nga sa tiyaga at pasensya, very satisfying itong gawin. Dahil nga sagana si Mama sa tiyaga at pasensya, maraming kayang gawin ang kamay niya. Isa nga dito ay ang paggawa ng dream catcher. Masyadong komplikado para sa akin ang paggawa nito, kaya naman labas na ito sa kakayanan ko. Pero isa ito sa mga paborito kong nakikita sa paligid ko. Dahil sa dala nitong ganda, lalo na nung nalaman ko yung pinanggalingan niya. Bago pa naging palamuti sa mga kwarto o souvenir sa mga bazar, isa itong sagradong bagay para sa Ojibwe tribe, mga Native American sa North America. Kwento nila, may isang diwata na tinatawag na Asibikashi o Spider Woman na nag-aalaga sa mga bata. Gumagawa siya ng sapot na parang spiderweb para salain ang masasamang panaginip at tanging magagandang panaginip lang ang dadaan papunta sa natutulog. Kaya yung bilog na hugis ng dreamcatcher ay simbolo ng bilog ng buhay. At yung sapot sa gitna, yun naman ang sumasala sa mga bangungot. At yung mga feathers naman ay ang daan ng mabubuting panaginip papunta sa isip ng natutulog.
Kung totoo man o hindi ang kwento ay hindi na importante dahil para sa akin, isa itong bagay na maganda sa mata at sa likod ng kanyang ganda ay meron pa itong kakaibang kwento na dala at higit sa lahat, gawa ito ni Mama. Itutuloy naman natin ang araw sa pagtutuloy ng ating pagtatanim. Dumating na rin kasi yung mga seeds nung nakaraan. Around 15 pesos lang ang per bag nito na nabili namin sa Shopee at combination nga ito ng gulay at mga bulaklak dahil yun nga ang karamihan ng komento na nabasa ko. Unahin nga namin ang mustasa at pechay na ipunla dito sa egg tray. Tapos kapag ready na, meaning sapat na yung laki nila, saka namin sila ililipat sa mas malaking taniman. Gumawa na rin pala tayo ng compost pit. Ito yung magiging tapunan ng nabubulok na pwedeng maging pataba sa halaman para meron na rin tayong organic fertilizer. Minsan nga pag natsyempohan ko yung kapitbahay namin na nagtatapon ng mga hindi na ibentang prutas dahil nabulok na, hinihingi ko na rin. Kaya kung pansin nyo, marami na. Kaya naman kailangan na nating bakuran para hindi ikalat ng makukulit nating alaga. Galing lang din ulit ito sa mga parte na kahoy ng crates na nilagyan natin ng talim para maibaon natin na maayos sa lupa na siyang magsisilbing harang o bakod para dito sa ating compost pit. Dahil nga marami tayong itatanim, kailangan nating gumawa ng maraming pagtataniman. Kaya naman gamit na gamit sa atin itong crates na bigay. Hahatiin mo nga lang siya sa gitna. Tapos konting ayos lang, may dalawang malaking pasukan na sa isang crates na pwedeng pagtaniman. At ngayong araw nga ay lalagyan na natin ito ng lupa. Pero bago yun, haharangan muna natin yung mga butas ng karton. Ito yung box sa binili nating lamesa noon. Buti nga at naitabi natin dahil malaki ang tulong na maibibigay niya sa atin ngayon.
Susubukan naman nating maglagay ng tanim dito sa taas. At ngayon ko nga lang na-realize na parang okay din dito. Pero pag-aralan muna natin kung ano yung magiging resulta or meron bang pagkakaiba. At bukas ko na nga itutuloy ito dahil magluluto pa kami ng pandikoko. Isa nga ang pandikoko sa masarap na tinapay na mabibili mo dito sa isla. At meron nga akong nakikita na niluluto lang sa tabi ng daanan or kalsada. Ipapakita ko na lang siguro in the future sa inyo. Pero yung punto ko ay pwede pala siyang lutuin na walang gamit na oven. Kaya naman dahil pandikoko ang isa sa paborito namin at may laglag na niyog nung nakaraan dahil sa lakas ng hangin, susubukan natin itong gawin. Dahil wala pa tayong kudkuran, gawa na lang muna natin ang paraan. Pinatulis lang natin yung handle ng kutsara gamit yung grinder, tapos konting pukpok. At syempre dapat mahugasang mabuti bago natin ito gamitin. At saktong-sakto rin kasi meron kaming dalang food processor galing pang Manila. Kaya naman everything works out as it should. Lagi tayong merong paraan. Kailangan lang natin isipin at hanapin. Unang beses nga namin itong gagawin at nakaugalian na rin na sa una hindi perpekto yung expectation namin. Bagkus ito yung magiging basihan sa susunod na ito ay gagawin. Importante lang sa amin ngayon ay sana ito ay aming makain. Sakit. And 1, 2. So it's the moment of truth. Tingnan natin. Oh! Parang ito yung bibili natin doon sa kanto. Oh! Oh. Great! Init! Nasaan pandikoko? This is the first time na ginawa namin ito. Nalaisip na ako na tubig next time. So, meron palang Ramadan. Dapat medyo basa yung palaman. Hi guys! Balik naman ulit tayo. So, may kanta ako. Title niya, Heaven. 3, 2, 1. I'm in the heaven. You're in the heaven. I'm in the heaven. You're in the heaven. I'm in the heaven, baby. And you're my